Ito na ang mag-partner na mas paliliwanagan tayo pagdating sa batas. Mga payo ng mga abogado, mga usaping abogado na mas malinaw na pag-uusapan para mas maintindihan natin. Kumpanyera ng Bayan, si Attorney Rina Seco at ang Panyera ng Bayan, si Attorney Cam, Cheryl Adami Molina. Dos Kumpanieras sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Bago mo kasuhan, bago ka pumirma, bago ka makipagkasundo, makinig muna sa Dos Kumpanieras. Dos Kumpanieras. Magandang gabi Pilipinas, ito pa ang programang Dos Kumpanieras. At ako po ang nagsusolong panyera ng bayan tonight, Attorney Rina Seco, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Dos Kumpanieras. Abay, 20 na po sa buwan ng Pebrero 2024. Kumusta po kayo ngayong gabi? Napakainit ng panahon, marami ang nagkakasakit, inuubo, sinisipon. Ingat po tayo, double dose sa ating, tama ba ako? Or mali ako, wag po ako susundin doon, yung double dose, no? Hindi po ako doktor, kaya wala akong kakayanan na mali ako doon. Anyway, consult your doctor po, no? Pero ako kasi nag-double dose ako ng vitamin C dahil napansin nyo, iba pa rin po ang boses ko hanggang sa ngayon. Masyadong sensitive, no? Sa lamig-init ng panahon. But anyway, kayo po, mag-iingat kayo ha, mag-vitamin C at kung maiiwasan pong magpunta sa maiinit na lugar, iwas na lang muna. Napakainit ng panahon. Mas mainit pa sa ulo ko kapag tinutopak ako. Dos Kumpanieras. Ayan. Anyway, sana pa iligtas kayo. Ingat sa stroke. Medyo mataas-taas po ang temperature natin. Kaya ingat-ingat. Hydrate. Sabi nga ng mga sabi ito, alam na natin ito na dapat umiinom tayo ng medyo marami-raming tubig para tayo ay ma-hydrate. Anyway, no? Maganda po ang ating talakayan tonight dahil ito ay usual na problema ng ating mga kababayan, no? Yung mga magulang dyan, ipinapangalan sa anak ang property para saan? Mga attorney, kaya naman talaga ako bumibili ng mga properties na ito ay para naman pa sa aking mga anak. So, pag bibili ako, dinidiretso ko na lang sa kanila, no? Para hindi na doble-doble pa. Dos Kumpanieras. Ano ba ang implikasyon kapag ganito? Maliban pa, no? Sa kung sakasakali at mag-asawa ang anak mo, ay ibinigay mo na bago pa siya mag-asawa. Pag nag-asawa siya at wala siyang prenuptial agreement, yung pagmamay-ari ng anak mo ay pagmamay-ari na din ng kanyang mapapangasawa. Dos Kumpanieras. Diba? Dahil nga po kapag wala kang prenuptial agreement, automatic, ibig sabihin ay in default of ang default default property regime ay absolute community of property. What is his is yours, what is yours is his. What is hers is yours, what is yours is hers. So, ang iyo ay akin at ang akin ay iyo na rin. Ayan. Yan po ang nag-ooperate kapag walang prenuptial agreement at kayo ay ikinasal mula August 3, 1988 pababa, no? No, August 3, 1988 ay ito po yung tawag doon, yung sasabatas, no? Naging ganap na batas ang Family Code of the Philippines. Dos Kumpanieras. Kaya naman, if you have questions, 0919-282-6485, maaari din po kayo magpadala ng inyong mga mensahe. Ay, hindi ko alam, Ms. Gael Enriquez at Ma'am Maria Teresa Lazaro, no, kung ano nangyayari dito sa ating YouTube. I'm contacting the IT, no, para po ma-check nila. Mukhang nagkakaproblema sa YouTube. I don't know if dito sa amin ito or kung saan man. Pero okay po tayo. Okay ang signal sa atin sa DZRH Dos Kumpanieras. Pwede po kayo dun mag-shift, no? At live po tayo sa DZRH Dos Kumpanieras, DZRH News Facebook page at DZRH News Television Facebook page. Dos Kumpanieras. Ayan. So,
Yan po ang ating tatalakayin tonight. Kaya naman if you have questions, I know Tita Mimi Arilio, may mga questions ka din. Gayon din si Tita Ami Miraflor Garcia at si Abigail Enriquez. Magandang gabi sa iyo. Okay, nagre-react na kagad doon sa mga regalo-regalo or pangalan sa anak. Marites Libres Liedo, magandang gabi. Kenneth Arevalo, ganyan kay Miss Roxanne Costo at Topex Hamulin. Ay happy birthday. Kay Mama Lilang Hamulin, salamat at mabuhay kayo. Yan. Maraming salamat din at happy birthday sa iyo, Tita Lilang Hamulin. Pinsan ito ni Nanay Flory. Magandang gabi sa iyo and happy birthday, Tita Lilang Hamulin. Ang pagbati mula kay Topex Hamulin, gayon din kay Michi Ordeliano Hamulin at sa buong angkan. Happy birthday sa iyo. Dos Compañeras. Si Mami Belen Rivera at saka si Vivian Gocobero, nanonood din sa atin, Ma'am Irene Almodovar Pancho Sabordo Jr., Eduardo Narvaez, at maraming iba pa. Magandang gabi po sa inyo. At syempre, sa mga ibang tagapanood natin sa iba't ibang panig ng mundo, good morning, good afternoon, good evening, and good night. Dos Compañeras. Handa na po ako sa inyong mga questions. Pero, paunang talakayan natin yung nakasaad po sa Article 1448 ng Civil Code kung saan isinasaad, nagkakaroon ng implied trust, Bumalik na naman itong usapin ng implied trust, Kung halimbawa po yung property ay binenta at yung estate ay yung pangalan inapunta sa ibang party, ipangalan sa ibang party, pero iba naman ang nagbayad nito. So kumbaga ang nangyari, merong buyer, merong seller, pero ipinangalan ng property sa ibang tao, hindi yung nagbayad talaga. Yan po ang nangyayari kapag mayroong implied trust. Dos Compañeras. So ibang taong nagbayad, sa iba ipinangalan para magkaroon ng beneficial interest doon sa property. Yun pong kung kanino ipinangalan ay tinatawag na trustee, yung pagbibigyan o yung totoong may-ari, yun yung beneficiary. Parang hawakan mo muna ito para sa akin. Ganun po ang sitwasyon. Dos Compañeras. Pero nakapangalan doon sa ibang tao, doon sa naghahawak. Yun ay tinatawag na implied trust. Maliban na lamang kung ang pinag-uusapan po natin si nanay at si tatay bumili ng property, ipinangalan sa isang minor de edad na anak, ay pinangalan sa anak, whether ito ay legitimate or illegitimate, hindi po ito trust, Pinapalagay na ito ay regalo. Di ba? Kaya yung mga mahilig dyan na magpangalan sa iba. Tandaan regalo, donasyon. Next question is, naisulat po ba sa isang tamang proseso, naisulat po ba ng tama yung pagre-regalo o pagdodonate? Dos Compañeras. May pagkakataon naman na hindi nga donation, para lang kinukubli lang. Ano ba, maaari mo pa ba itong bawiin o maaari mo pa bang sabihin na kukunin ko na yan dahil winawaldas mo lang naman, ginagamit mo lang sa pagbibisyo, binabastos mo na kami, pwede pa bang mabawi ito, At kung sakasakali, ano naman yung dokumentong pwede niyong papirmahan kung sakasakali na magkakapirmahan kayo, negotiate, nag-uusap-usap kayo. Dos Compañeras. Yan po at iba pa ang ating tatalakayin tonight. It's 45, 46, 47, 48. It's 6:48 in the evening. Nakakasama po ninyo ang nagsusolong panyera ng bayan attorney Rina Seco dito lang po sa Dos Compañeras. At syempre, meron pa rin tayong bonus question. Ang tanong, eto na yung tanong, kung merong implied trust, hanggang kailan, kung mayroong implied trust, hanggang kailan pwedeng mabawi ang lupa kung inaangkin na ito ng trustee? Yan po ang sasagutin ninyo kung gusto niyo sumali sa ating bonus question round at ipadala po sa akin bilang private message ang inyong sagot. Dos Compañeras. Ipapadala po yan sa aking page
Attorney Rina Seco, dahil hindi ko po na-access ang messenger ng Dos Compañeras. Pero, no, isa po sa kondisyon ay i-follow po ninyo ang aming page, ang DZRH Dos Compañeras. Yan. Dos Compañeras. At magbabalik pa po ang programang Dos Compañeras. Ilan po muna mga paalala. Diyan lamang po kayo. Dos Compañeras. Dos Compañeras. Dos Compañeras po. Kasama pa rin ang nagsasolang panyera ng bayan, Attorney Rina Seco. At tinatalakay po natin ang tungkol sa yung property na ipinapangalan sa anak na wala namang documentation ng pagbibigay o pagreregalo. Kasi, no, kapag ka po nagreregalo, nagbibigay, nagdo-donate, no, ang sinasabi po sa batas, kapag ka ito ay real property, lupa, bahay, condominium unit. Yan. Yung mga nirehistro po ay dapat po ay nasusulat at in a public instrument. Pero, no, hindi lang yun limitado doon dahil kapag ka umabot na po, sabi sa BIR, no? Sabi po kasi sa doon sa civil code ay hanggang 500. Pero nag-adjust na din. Kahit paano inangat-angat na. Sabi sa BIR, kapag ka 5,000, dapat ay nasusulat at in a public instrument. No? Otherwise, wala pong bisa ang donasyon. Dos Compañeras. So ang tanong ngayon, ito bang pagbibigay na ito ay naisusulat ninyo? Di ba? Naisusulat ba ninyo, dear anak? O hindi naman kasi kailangan wala naman siyang specific na format except, no? Ito ay dapat ay syempre notarized. But then ang sabi po ng mga notary public ay dapat ay medyo may formalidad man lang, no? At saka of course, ito ay written in a public instrument, syempre notarized, ibig sabihin yon. Pagkatapos ay accepted either in the same instrument or in a separate instrument during the lifetime of the donor. Sino yung donor? Yung nagbibigay. Dos Compañeras. So ito ba ay may properly documented? Otherwise, no, kapag wala pong proper documentation ng donasyon, ay wala pong bisa ang donasyon o pagbibigay. Ang problema mo na lang, ay paano yan, attorney? Ipinatituluhan ko na, isa kanya ko pinadiretso. Dahil nga syempre, tinatago ko sa asawa ko. O kaya naman ay tinatago ko doon sa pinagkakautangan ko. O kaya naman ay para matiyak na mayroon na talaga siyang property. Yun nga lang, winawaldas, ginagamit sa bisyo. Dos Compañeras. Yan, 0919-2826485. And then sa ating DZRH Dos Compañeras Facebook page, dyan po kayo pwedeng magpadala ng inyong questions. Magandang gabi muna sa iyo, Hilario Enriquez sa San Rafael, Tarlac City. Maraming daw salamat sa dagdag kaalaman, pero maraming salamat din po sa panunood. Siyempre nakaka-inspire na pinanunood niyo ako lagi. Sniper, magandang gabi sa iyo. At nanunood din sa atin si Zen Hamilia Abetria at ang mga taga-IBP Marinduque. Herminia Villaluz, magandang gabi sa iyo. At ang aking mga online PAs ay available tonight. Si Gael Enriquez, napakaraming kape na ang utang ko dito kay Gael at saka kay Kenneth Arevalo na pinagtutulungan na i-assist ang ating mga tagapanood na may mga queries. Magandang gabi din sa iyo, Charo Abram. At si Odette Ogsales. Dito rin po sa amin, naglolo ko yung signal namin from time to time. Ewan ko ba? Felix Falcotelo, magandang gabi sa iyo. Nanonood sa atin sa TV live from Monday to Friday. Thank you so much. Sabi ni Gael Enriquez ay wag ipapangalan sa jowa. Tita Ami Miraflor Garcia, magandang gabi sa iyo. Thank you very much for the kind words. Dennis Pilla, magandang gabi sa inyo. Nanunood sa Reyna Mercedes Isabela, magandang gabi na imbagarabi. Alelhi Coronel, magandang gabi sa iyo. At syempre Daniel Katubay, Frui Vita, good evening sa inyo. And Ma'am Violeta Montecalvo, Eds Maglakas, at Eli Abanto. Si Valentina Milena Poncha, nanunood sa atin dyan
Sa Hong Kong, OFW pala itong si Sir Valentino Poncia. At yung napanalunan niya last night ay ni-request niya na maipadala na lang sa kanyang anak. So wala na po kung pagkakautang ha. Lahat ng mga nanalo sa atin ay naipadala ko na po yung inyong mga premyo. Dos Compañeras. Okay, so balikan po natin ang ating talakayan. Kapag ka po ganito, yung halimbawa anak ninyo, di ba? Unang-unang diskarte. Siyempre, hindi naman ito valid donation dahil lumagpas ng 5,000 piso. Siyempre, kapag ka nagkaroon ng mga question dyan, halimbawa po na bata-bata pa yung anak ninyo na pinagbigyan ninyo or kung kanino ninyo ipinangalan ng property, wala pa namang kakayahan na bumili. Maari din po itong matanong ng Bureau of Internal Revenue na paano ito nakabili ng ganito kalaking halaga ng property, samantalang wala naman itong kakayanan. So, masisilip yan, maaring masabi na, donasyon yan, mula sa magulang mo. So therefore, magiging subject pa siya sa donor's tax na 6%. Siyempre, ibang usapin naman yung transaksyon ng bilihan. Dahil siyempre, may pagbili, merong pinanggalingan ng funds. Yung bumili, yung bentahan, yun ay subject sa capital gains tax at siyempre, documentary stamp tax. Now, kinakailangan mabayaran within 30 days from the date of the transaction. Ibang usapin, yung kung halimbawa, magduda ang BIR sa inyo at sabihin, walang kakayanan yung anak mo, galing ito sa magulang mo, donor's tax. So, ibang usapin po yun. Dos Compañeras. May pagkakataon na, visit na ako, kukunin ko na lang ang property na ito, salbahe itong anak ko na ito. Kaya lang, di ba, ang sinasabi natin, hindi ko na matanggalan ng mana dahil na-i-advance ko na sa kanya. Naipamigay ko na kaya lang sa laula itong batang ito Binabastos na ako porket wala nang nahihita mula sa akin, di ba? May mga ganun drama ang mga nanay at tatay, O kung sino man ang mga provider, So, ano ba ang pwedeng gawin? May mga pagkakataon po na pwede ninyong ipa-acknowledge na, it was actually, pinahawakan ko lang actually ito sa kanya. Sa akin ang galing ang property na ito, ang pinambili ng property na ito. Kaya nga po, meron tinatawag na yung acknowledgement or declaration of trust. Anong ibig sabihin nito? Na ina-acknowledge ng inyong anak na si nanay, tatay talaga ang bumili ng property na ito, Actually, ito'y pinangalan lang sa akin dahil pinangalan lang sa akin for convenience, pero sila nanay at tatay talaga ang nagmamay-ari nito at pwede ko itong ibalik, anytime. Pwede itong hingin sa akin anytime kung sakasakali na kukuhanin na nila. But in the meantime, hinahawakan ko ito para sa kanila. Dos Compañeras. Sa marami pong pagkakataon, may mga dokumento, may mga kaso na din sa Korte Suprema na nagpumanig sa ganitong sitwasyon na sinasabi na, ang pera talaga nanggaling sa nanay, nanggaling sa kung kanino. Hindi talaga siya ang nagmamay-ari nito at pinanghahawakan lang niya ito. But, may pagkakataon naman po na bagaman at inacknowledge na ito ay implied trust, na hinahawakan lang ang property na ito in favor of somebody else, ay minsan naman ay nire-repudiate ay kini-question, sinasabi na ay akin na ito, mayroong pag-aangkin, Ito ang common din na nangyayari sa mga OFWs or mga nasa ibang bansa na inuutusan ng magulang, inuutusan or nakikisuyuan, nakiusap sa kapatid na ate, kuya, bunso, pwede bang ikaw na lang muna, sa'yo na muna ipangalan ang property, dahil hindi ako makapag balik-balik dyan sa Pilipinas. So, sa'yo na lang muna, may tiwala naman ako sa'yo. Sigurado naman ako na hindi mo sasapangin, ibabalik mo ito sa akin. But in the meantime, sige, gamitin mo muna, Ay kaya lang, hindi tumutupad sa usapan na silaw na sa kinang ng pera kung sakasakali na maibenta ang property. So, pagbalik ni OFW, sasabihin niya kay kapatid, nasaan na yung lupa ko, nasaan na yung titulo, ay ipinangalan sa kanya, pagkatapos nito, wala ka na makukuha, nakapangalan sa akin, o kaya naman namatay na yung kapatid, aangkinin ng mga in-laws, aangkinin ng anak, ng kapatid, o yung mga pamangkin, nitong totoong nagmamay-ari ng property. Yun po ang nagiging
problema doon. Dos Compañeras. At kapag ka po nagkaroon na ng pag-aangkin, pagkakamkam, no? Kinakamkam na at hindi na ino-honor ang pagiging trustee or hindi na ino-honor ang pagmamay-ari ng iba doon sa property na hinahawakan niya, maari na pong ang tawag doon, binibigyan lamang po, no, yung totoong may-ari, no, ng 10 taon, no, para po maghabla o i-recover ang property, ang ownership ng property. Dos Compañeras. So ibig pong sabihin, kapag ka po nagkaroon na ng pagkakamkam, pag-aangkin at hindi nakilikilala kayo bilang may-ari, abay, alerto po dapat dahil 10 taon lamang, no? Lalong-lalo na po, no? Kapag ka marami ng mga acts of ownership na ginagawa itong trustee. Ayan. So, alerto dapat. 10 taon lang meron kayo. Dos Compañeras. Ayan. So, yun po ang nangyayari. Otherwise, mawawalan na po kayo ng karapatan. Lalo na po, kapag ka naibenta po sa innocent purchaser for value, ibig sabihin ay buyer in good faith ang property, ay lalo na sayang ang pera nyo. So, take note of that. Magandang gabi sa iyo, Teresa Arce, nanonood sa atin sa Osaka, Japan. Herminio Villaluz, yung naman ng lupa sa magulang, masasabi po bang may karapatan po ang asawa? Ayan. Dos Compañeras. Depende po kung ano po ang inyong property regime at depende po kung kailan ninyo namana ang property. Unang-una, kung kayo po ay sinasaklaw ng absolute community of property, wala kayong prenuptial agreement or antenuptial agreement, ikinasal kayo ay August 3, 1988 pababa o mas bago pa sa August 3, 1988, lahat po ng tinanggap ninyo bago pa kayo ikasal, no, ay nangangahulugan na kayong dalawa ng asawa mo ang nagmamay-ari nito. So lahat ng properties mo na nung ikaw ay single pa, nung ikinasal kayo August 3, 1988 or onwards, no, kayong dalawa po ang nagmamay-ari nito. Kahit pa yung mana mo, basta natanggap mo ito bago kayo ikinasal. Pero iba pong usapin kapag kayo ay tinanggap ninyo ang property na kasal na kayo. Kung kasal na po kayo nang minana ninyo ang property, wala pong karapatan ang inyong asawa dito, maliban na lamang sa pagdating ng inyong kamatayan kung saan nagiging tagapagmana po ninyo ang inyong asawa. Dos Compañeras. Kung conjugal partnership of gains naman ang inyong arrangement, or kaya naman wala kayong arrangement, wala kayong prenuptial agreement, pero ikinasal kayo bago August 3, 1988, conjugal partnership ang umiiral sa inyo, lahat ng mana ninyo or properties ninyo prior to your marriage ay exclusive property lang ninyo. Ayan. So, importante pong malaman kung kailan natanggap at ano ang inyong property regime. Wala pong direktang answer sa inyong question, Herminio Villaluz, dahil depende po sa sitwasyon. Dos Compañeras. Pero eventually, tagapagmana rin po kasi ninyo ang inyong asawa Diba? Makikinabang po siya dito. Ang tanong na lang, malaki ba ang mapapakinabang niya o hindi? Diba? So, yun. Merong sumasagot sa atin dito. Sa iMessage, hindi ko kilala. Pero magandang gabi po sa inyo, wherever you are. Hindi siya nagpakilala. Magandang gabi po sa inyo. Okay. May nagte-text sa akin na, sino po yung nag-text sa akin na hindi ko po masyadong, hindi pa ako familiar sa number ninyo. Paki-message na po ang pangalan ninyo. Anyway, itong si Malu Kalibayan, 2 lang ang anak namin. May lot kami with house na at dito kami nakatira lahat. Hindi pa pamilyado ang 2 anak namin. Attorney, kung sakaling wala na kami mag-asawa, paano yung hatian ng 2 naming anak? Ayaw naming mag-asawa na ibenta nila ito. Ayan. Dos Compañeras. Kung 2 lang po ang anak ninyo at wala naman kayong iiwan na
na will or last will in testament or holographic man ito or notarial will, no? Hating kapatid. Mag 50-50 po sila, no? Basta assuming na kayong dalawang pareho ay nawala na. So magiging 50-50 po ang hatian nila. Pero bawal po yung stipulation doon sa halimbawa kung merong will na bawal nyo itong hatiin or bawal ninyo itong ibenta, no? Once nawawala na kayo, wala na po kayong magagawa kung gugustuhin man nilang ipatigil or gustuhin man nilang hatiin at ipagbenta na ang kanilang share. Dos Compañeras. Although hindi po maaring lumagpas, no, sa 10 taon, no? Hindi po maaring lumagpas sa 10 taon yung pagpipigil na ibenta ang property or paghatiin ang property. Si Tita Mimi Arilio naman pala ito nagtitext. Magandang gabi sa iyo, Tita Mimi Arilio. Bakit hindi nagre-register yung pangalan mo dito sa aking phone? Magandang gabi sa iyo, Tita Mimi Arilio and Tito Cecil Arilio. Of course, Macy, Mick at saka si Rakan. Magandang gabi sa inyo dyan sa Las Piñas City. Dos Compañeras. Kapag ka po nagkaroon na ng pagkakamkam doon sa property na talagang kayo ang nagmamay-ari, okay, syempre nakapangalan sa kanyang title, di ba? Maari po kayong magsampa ng action sa korte, regional trial court, para sa reconveyance batay sa implied or constructive trust. At ito po ay dapat ninyong maisampa within 10 years. Kapag ka po, of course, mag-uumpisa po ito sa negotiation, sa demand letter. Kausapin nyo, padala ng demand letter. Pag hindi pa rin sumunod, saka po kayo magsasampa ng kaso sa korte. But of course, no, may mga pagkakataon na kailangan po ninyong dumulog pa sa barangay kasi as much as possible, kapag ka magkakapamilya, lalo na, ini-encourage po ang pag-uusap muna bago magkasuhan. Iniiwasan po kasi na masira ng tuluyan ang samahan ng magkakapamilya. Kaya dapat ay merong earnest effort, no, na magkasundo kayo at mapag-usapan ninyo ng mabuti ang inyong problema. Dos Compañeras. Kung sakali naman at talagang nagmamatigas, go for reconveyance. Pati kung halimbawa doon na siya nakaposisyon, reconveyance at saka turnover ng possession ng property. At the same time, yung cancellation noong title na na-issue sa kanila. At the same time, pwede po kayo manghingi ng damages or daños perwisyo. Yan. So, yun, basically. But syempre, diskarte po ng inyong abogado yan. Mahirap po kasi magsasampa kayo ng kaso na wala kayong abogado kasi ito ay medyo mahirap-hirap na labanan sa korte. Dos Compañeras. Phil Barbie, magandang gabi sa iyo. And syempre, Teresa Arce, magandang gabi po. Attorney, bumili po kami ng property. Diniretso po namin sa pangalan ng panganay naming anak. Hindi po namin nagugustuhan ng ginawa niyang pagwawaldas. May chance pa ba na mabawi? Okay. Well, unang-una, no, kung pag-uusap, binanggit na natin na hindi ito implied trust, pero hindi din naman ito ay dapat mapasok doon sa donasyon, pero hindi rin siya compliant doon sa issue na doon sa requirement ng valid donation. Therefore, pwede ninyong mabawi. Spouses Davis Fruto versus Green Hills. Yan po ang pwede ninyong maging basihan para sa pagkukuha or pagbabalik ng property ninyo. Dos Compañeras. Kapag ka po, ito po yung tip ko sa inyo, ano, kapag ka po bibili kayo ng property at gusto talaga ninyong ipangalan doon sa inyong anak, pero kayo talaga ang nagmamay-ari, no, ipa-acknowledge po ninyo na merong na ito ay trust lamang. Anong ibig sabihin? Na nakapangalan sa kanyang title ang property, pero ikaw pa rin ang nagmamay-ari. Bakit? Sigurado din po ninyo ito. Kasi kung sakasakali, di ba, nagiging may-ari po ang kanyang asawa. No? Kapag kung single ang anak ninyo, nagiging may-ari din po ang kanyang asawa ng property kapag ka ito ay nag-asawa na. Dahil, no, kung wala po silang prenuptial agreement, lahat ng mga properties
na pagmamay-ari ng isang partido nung siya ay single pa at dinala niya ito sa marriage. Ibig sabihin, pag nag-asawa na siya, lahat yun. Sila ng kanyang asawa ang nagmamay-ari na. Kaya napakahalaga na ito ay documented para po maiwasan yung mga ganitong problema. Dos Compañeras. Meron tayong bisita. Nasa yun? Magandang gabi muna sa'yo. Heini Hartendorp. Ano ba yung surname mo? Hindi ko alam. Pero siya ay, namin dito, boss. Isa sa mga bossing dito sa production years ago. Magandang gabi sa'yo, Heini. At parang nasa ibang bansa na siya nagtatrabaho. Okay, may lupa po na nabili ang magulang namin, wala pa pong titulo, pero may deed of sale naman. Nang maghiwalay ang magulang po namin, nagkanya-kanya po sila ng ibang lugar at ang lupa ay tinirahan po ng kapatid ng father namin. Ngayon po ay inaangkinan nila at ina-applyan ng titulo kasi matagal naman daw na hindi napupuntahan. May karapatan po ba ang kapatid ng tatay ko na angkinin ang lupa dahil hindi namin nabibisita at hindi pa titulado? Dos Compañeras. Abay, syempre wala. Kung tutuusin, kung pumasok na lang sila doon sa property ninyo, ay illegal occupant sila doon. Pwede ninyo silang kasuhan for forcible entry. That is of course kung hindi pa lumalagpas ng 1 taon ang kanilang pag-occupy sa property. Pero kung medyo may katagalan na ito, pwede kayo magsampa ng action publisyanan na tinatawag. Ibig sabihin noon? Recovery ng possession. Ngayon, importante na dahil sinasabi po ninyo na on process na ang pagpapatitulo, ay i-oppose po ninyo. Sabihin ninyo na wala silang karapatan na kayo ang totoong nagmamay-ari ng property dahil nabili na ito ng inyong mga magulang at sila ay illegal ang pag-occupy sa property. Dapat din po i-alerto po kayo. Huwag niyong hahayaan na dadating sa punto na ma-issuean pa sila ng titulo. Dos Compañeras. Unang gawin, kung hindi na ninyo ayaw makipag-usap sa inyo, padalhan po ninyo ng demand letter, ipabarangay po ninyo. Kung hindi pa rin, maghingi na po kayo ng certificate to file action at saka po ninyo isampa ang kaso sa korte. Dos Compañeras. Before we pause for commercial, bumili po ng property ang parents namin na ipinangalan na diretso sa kapatid naming bunso. Solong lalaki po kaya paborito. Pero kami pong 2 babae na mga anak ay wala pong natanggap. Tapos yun pong isang property binibenta nila ngayon at ang mga matitira ay maliliit na lang na paghahatian pa naming 2 babae kapag po sila ay nawala na. Pwede po bang hingi namin sa magulang namin yung pinagbentahan na maging sa amin nila para hindi naman po unfair? Dos Compañeras. Alona, itong ating nag-text, Alona, may karapatan ang mga magulang mo bilang may-ari ng property na gawin ang naisin nila sa kanilang property habang sila ay nabubuhay pa. In short, pwede nilang ibenta, ipamigay kahit kanino at wala kayong say dito. Wala rin kayong pakialam, wala rin kayong dapat i-expect mula sa purchase price or pinagbentahan ng property dahil mga buhay pa sila. Sila ay nagmamay-ari nito. Kahit yung sinasabi ninyong natitira pang mga properties, hindi assurance na magiging may-ari kayo nito habang sila ay buhay pa. Nangyayari lamang ang pagmamana and therefore, ang karapatan ninyo na kumuha ng parte kapag patay na po sila. That is of course, depende lang kung ano yung mga maiiwan. Now, kung ang sinasabi ninyo ay unfair dahil yung isang kapatid ay nabigyan na ng pabor, mas malaking property na i-advance later on kapag namatay ang inyong mga magulang, isa-subject po sa collation. Iko-compute ang total estate for purposes of manahatian. Iko-compute po kung ano na ang natanggap ni Bunso at
kung doon sa mga natitira pa, i-divide, dahil 3 kayo, divided by 3, at saka yun po ang magiging hatian ninyo. Now, yung divided by 3, kasama po yung mga natanggap na niya, ha? So, ibig kong sabihin, kung sobra-sobra ang natanggap ni Bunso, dapat magbalik siya sa inyo para maging patas ang hatian, assuming wala pong will na naiwan. Dos Compañeras. Anyway, magbabalik pa ang programang Dos Compañeras. Chona, magandang gabi sa'yo. Joy Garimbao, dyan sa Michigan, magandang gabi sa'yo. And syempre, Tita Mimi Arilio. Magandang gabi din po sa lahat ng mga nanunood, nakikinig sa atin sa iba't ibang panig ng mundo. Si Rose Manalo, hindi ko po nakita yung kung ano yung document naka-attach. Ano yun? Hindi ko po masyadong maintindihan. Sabi ni Jinky Porley Andrade, ay maram po talagang swapang sa mga ano yun. Gusto ko, hakog, tama ba ako? Hakig. Gusto kanya lahat. Sabi ni Gael Enriquez, wag tutulog-tulog sa inyong karapatan dahil lamang ang may alam. I agree with you. Marami pa po mga messages na babasahin natin. Itong si Sigpi na tinatanong kung hanggang ilang taon yung pwedeng kunin ang property mo dahil hindi binabayaran ng amilyar. Pagkatapos po ng 36 months na hindi nababayaran ang amilyar, pwede na pong magpadala ng notice of delinquency ang local government unit. Ang susunod doon, pag hindi nyo pa rin nasikaso, ay magkakaroon na po ng subastahan. Isusubasta po, kukunin ng gobyerno ang property ninyo, ibibenta, no, sa highest bidder, i-apply yung pinagbentahan sa pagkakautang. Yun namang original, yung may-ari nito has 1 year, no, para tubusin ang property. Siyempre, mas mataas na ang halaga dahil yung expenses sa auction at yung mga incidental expenses, pati na rin yung interest ay babayaran din po ninyo. Dos Compañeras. So after 3 years or 36 months, no, pwede na pong mangyari yon. Meron nga lang ibang mga LGUs na tutulog-tulog, pero kung sakasakali pong alerto, after 3 years ay pwede nang kasunod noon ay notice of delinquency at auction. Dos Compañeras. Yung avid listener doon natin sa Taytay, sasagutin ko po ang inyong question sa ating pagbabalik. Ilan po muna mga paalala. Again, meron po tayong bonus question tonight. Hangkong sa sitwasyon ng implied trust, no? Sa sitwasyon ng implied trust, hanggang kailan pwedeng mabawi ang lupa kung inaangkinan ng trustee. Padala lang po bilang private message sa akin, Attorney Rina, second page. Of course, dapat nakafollow kayo sa DZRH Dos Compañeras. Magbabalik pa po ako. Ilan po munang mga paalala, dyan lang po kayo. Nakakasama ko po, Het Del Moro at Billy Domingo. Dos Compañeras. Dos Compañeras po. Kasama pa rin ang nagsasolang panyara ng bayan, Attorney Rina Seco. At syempre, tinatalakay po natin. Alam nyo na yun. Itong implied trust. Mamadaliin ko na dahil ang daming interesting questions. No, merong question dito si Violeta Montecalvo Zambrano. Sabi niya, tanong ko po ay may minana ang tatay ko sa lolo at lola ko. Pwede ba na ako ang mag-claim na anak niya? Patay na po ang papa ko, attorney. Ano po ang magandang gawin? Salamat po sa sagot. Unang-una, syempre, kung kayo ay tagapagmana ng tatay nyo, no? Kayo ang aangat, no? Kayo ang aangat. Kayo ng nanay mo, depende pala kung sino ang unang namatay. Sina lolo at lola ba ang unang namatay? Sumunod si tatay, no? Ibig sabihin, si nanay kasali doon sa maghahati, doon sa mana ng tatay mo, doon sa mga magulang niya. Ibig sabihin, kung halimbawa ang tatay mo ay may 2 pang kapatid, bali 3 sila, 3 milyon ang halaga ng property, yung 1/3 doon ay mapupunta sa pamilya ng tatay mo na paghahati-hatian ninyong mga compulsory heirs niya. Sinong compulsory heirs niya? Si nanay mo, kayong mga magkakapatid, hindi ikaw lang, no? Kung sakasakali naman na naunang namatay si tatay mo kaysa sa mga lolo at lola mo, ang aangat lang, no, at kukuha nung dapat sana ay magiging share ng tatay mo ay kayong mga magkakapatid lamang. Ito yung tinatawag na right of representation. Ano ang gagawin?
Siyempre, settle the estate. Mayroon po tayong mga previous talakayan on that. You can check that out. Dos Compañeras. Meron ditong question tungkol doon sa, may mahaba-habang question si Frui Vita ang tungkol doon sa parang hindi dumaan sa tamang adoption process, no? Ibig sabihin yung tinalaki natin in the past na simulated birth or simulation of birth record. Ibig sabihin pinalabas na anak, no? Yung ano lang, anong tawag doon? Sa Bisaya pa sinagop, no? Inalagaan, anak ng iba, inalagaan, pinalabas na anak nila, nirehistro bilang anak nila. Simulated birth po ang tawag dito, isa po itong krimen. Ngayon, kung sakasakali po, yung sinasabi niya na question at napatunayan na hindi talaga anak, ang mangyayari po dito, yung mga properties na naiwan ng mag-asawa na pinilabas na may anak, no, or nag-ampon, pero hindi naman totoong dumaan sa tamang proseso, yun pong kanyang immediate or pinakamalapit na pamilya, nakadugo, yun po ang magmamana. Ang mangyayari para siyang intestate succession, wala na pong mapapala yung adopted, no, na hindi dumaan sa tamang proseso. Kaya kung mag-a-adopt po kayo, dapat idaan sa tamang proseso, or kung meron kayong inampon or simulated birth, avail of the Simulated Birth Rectification Act para maitama po ito at ayos ang pag-aampon ninyo sa bata para hindi po kawawa later on. Dos Compañeras. So, ang mangyayari po dyan, yun pong mga malalapit na kamag-anak ang makakakuha nung magpaparte-parte doon sa mga naiwan ng mag-asawa. Meron pang ibang mga questions dito tungkol naman sa SSS. Habang kasal pa po kayo po ang legal na asawa, kayo po ang may karapatan na mag-asikaso yung pension, kayo po dapat ang nag-aasikaso nun. Kaya lang kasi kung nag-asawa na kayo, no, nakipag-live-in na kayo sa iba, ang presumption is siya na dapat ang sumusuporta sa iyo. Therefore, you are no longer entitled to the pension. Ayan. Dos Compañeras. Ang bilis naman ng oras, no? Thank you very much po doon sa mga nakatutok sa atin. Magandang gabi, JC Berantes. Gayon din si Tommy Bebing Cruz, Michael Manalo, RNCA Apolinar. Marami pong mga questions na hindi ko nasagot, pero maraming salamat po sa inyong pagtutok. Yung mga iba, pilitin ko pong sagutin na mamaya or later or kung sakasakali man. Anyway, sa tanong ang tanong, sa implied trust, hanggang kailan maaring bawiin ang property kung inangkin na ito ng trustee? The answer is hanggang 10 taon. At ang winner natin tonight, congratulations sa iyo, hanggang 10 taon din ang kanyang sagot. Congratulations sa iyo, Jinky Porle Andrade. 10 taon daw. Tama. Of course, marami pong sumagot ng tama. Yun nga lang po ang napili natin tonight. Hanggang sa mga susunod na araw po, meron pa rin po tayong bonus question. Ang Tabayanan po ang susunod na programa, napaka-informative din patungkol sa ating kalusugan, ang Lunas at Lunas Extension. Nakasama po ninyo tonight Ate Lily Baradi, magandang gabi sa iyo, and of course Ate Ching Elag at ang mga kamag-anak ko dyan, mga Seco at Soleta sa Benavista, Marinduque. Nakasama ko po tonight, Billy Domingo and Het Del Moro. Ako po nagsasalang panyaran ng bayan, Attorney Rina Seco, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Dos Compañeras.